araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Ang palatuntunan ito ay hatid sa inyo ng Rich Corp, Enriching Lives. Boses ng magsasaka, maghahatid ng kaalamang pang-agrikultura. Kapaki-pakinabang sa mga magtatanim ng palay, mais, gulay, magninyog at mangingisda. Boses ng magsasaka, ilalahad ang mga programa, proyekto at batas ng pamahalaan na maaaring pakinabangan ng magsasaka. Magsisilbing tulay ng mga ordinaryong tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Boses ng magsasaka, tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang dapat ibahagi sa magsasakang Pilipino gamit ang siyensya, teknolohiya, makinarya at iba pang hakbangin ng pamahalaan at pribadong hanay para paunlarin ang agrikultura sa bansa. Boses ng magsasaka, ipaglalaban ng magsasaka sa mga tiwaling gawain na balakid sa pag-unlad ng pagsasaka sa bansa. Kakampi ng magsasaka, pupurihin ang mga lingkod bayan na gumagawa ng kabutihan at tulong sa mga magsasaka. Kokondenahin ang mga tiwali at nang aapi sa mga maralitang magsasaka. Sisiguruhin iaangat at iaahon ang buhay ng bawat magsasakang Pilipino para sa kagalingan ng sambayanan. Boses ng magsasaka, handog sa inyo ng tunay na magsasakang si Silver Bonto, kasama rin si Cathy Cruz. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid nating taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng sulat troniko kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po sa bosesnangmagsasaka@gmail.com o maaari din po kayong magkomento sa ating social media pages ng ating pong himpilan. Ang ating pong online platform na ang Katipunan Channel. Yan po ay makikita nyo sa ating mga FB page at YouTube account. Nako, 1 oras po tayong magtatalakayan ngayong araw na ito at alam nyo po ba na nakikita po natin, di ba? Marami po, dati po napakaraming mga puno ng saging, remember that? Pero mula dun sa saging na nakikita natin ay nakakalikha o nakakakuha po tayo ng tinatawag nating abaka, no? So, yung ating pong panauhin ngayon ay pag-uusapan po natin yung mga viruses o detection protocols for abaka viruses. So, mamaya papaliwanag po sa atin kung ano tong ELISA-based, PCR-based, and LAMP-based na kung saan ay kaugnay sa ating tatalakayin ngayong hapon na ito. Well, hindi ko na po patatagalin dahil po ang ating panauhin ngayong araw kung ito ay ang Science Research Specialist 2 at head po ng Immunology and Molecular
Biology Laboratory ng Department of Agriculture, Philippine Fiber Industry Development Authority. Nako, kung ano po itong ahensya na ito sa ilalim ng Kagawaran ng Agrikultura, ay itatanong po natin sa kanya. Di na natin patatagalin, pabatiin na po natin si Ma'am Lenny Galvez. Magandang hapon po sa inyo, magandang umaga. Magandang umaga po, Ma'am Cathy. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa iyong palatuntunan. Gusto ko rin bumate sa ating mga magsasaka, sa ating mga abakaleros, at syempre sa mga kawani ng gobyerno, kagaya ko. Binabati ko din yung mga kasama ko sa Philippine Fiber Industry Development Authority, lalong-lalo na dun sa aming Executive Director, si Director Attorney Guevara. Siya rin po yung Assistant Secretary ng Department of Agriculture. Magandang umaga po uli, Ma'am Cathy. Okay. Marami pong salamat sa pagpapaunlak nyo sa aking kahilingan na makapanayam ang isa po sa inyong ahensya po ng ating pamahalaan. Anyway, bago po tayo umusad sa maraming mga katanungan, maganda po sigurong ibahagi nyo sa amin ang inyong impormasyon tungkol po sa inyong sarili, Ma'am Lenny, para po sa kapakanan ng ating mga tagapanood po ngayon. Ma'am Lenny? Sige po, Ma'am. Salamat po. Ako po si Lenny Galvez. Isa po akong career scientist sa Philippine Fiber Industry Development Authority. Isa po akong mananaliksik or researcher. Ang mga ginagawa ko po sa laboratory namin, pinag-aaralan po namin yung mga virus detection techniques para po puksain or bigyang solusyon yung mga sakit ng abaka. Bago pala po, Ma'am Kath, ako magpatuloy, gusto ko rin pong ipakilala yung office namin. Ang Philippine Fiber Industry Development Authority po ay isang kagawaran under the Department of Agriculture. Ma'am Kath, kami po yung ahensya na nagtratrabaho sa mga halamang hibla or fiber crops. Mm-hmm. Ano po ang ginagawa ng inyong ahensya o mandato po mismo ng inyong ahensya? Bali, kayo, sabi niyo nga po ay kayo po yung mga nangangasiwa ng hibla, mga halamang hibla sa ating bansa. So, marami po ba tayong mga produkto na nakakakuha po tayo ng hibla? Ma'am Lenny? Opo, Ma'am. Opo, Ma'am. Ang aming pong ahensya ang may mandato na isulong o i-promote ang paglago at pag-unlad ng industriya or ng fiber industry in the Philippines. Pag sinabi po natin, Ma'am Kath, na fiber industry, ito po yung mga katulad ng abaka, banana, magay, pandan, rami, pinya, water lily. Napakadami po, Ma'am Kath, ng mga halamang hibla sa Pilipinas. Pero sa ngayon po, ang pinakamalaki po yung production natin ay yung pong abaka. Oh. Pero ang abaka po, hindi po ba, tama po ba ako, mula siya sa puno ng saging? Tama po ba? Ma'am Kath, hindi po. Bali, ang abaka po ay isang kapamilya po siya ng saging. Magkaiba po siya, Ma'am Kath. Ang saging po, ang kinukuha po nating produkto sa kanya ay yung bunga. Ang abaka naman po, ang kinukuha po nating produkto sa kanya ay yung hibla. Pero Ma'am Kath, tama naman kayo, talagang magkapatid po sila. Pareho po sila ang nabibilang sa pamilya ng musa or musa species po, kung tatawagin natin. So, magkapatid po sila, Ma'am. Ako, mukha kasing saging yung nakikita ko sa likod. Totoo, Ma'am. Opo, Ma'am. Actually po, Ma'am, ang kahit po kami na mga taga-Philfida or kaming mga nagtratrabaho sa
sa fiber, nagkakaroon din po kami ng training para po ma-identify or para po makilala yung pagkakaiba po ng abaka at banana. Kasi kung titingnan po siya, ay talaga pong pareho lamang sila. At paglilinaw lang po, ang Philippine Fiber Development Authority, kumbaga research and development po siya, katulad ng ginagawa rin po ng DOST, Ma'am Lenny. Opo, isa po sa mga mandato po ng Philippine Fiber Industry Development Authority or PhilFIDA ay gumawa ng mga research, yung R&D po. Meron din po kami na regulatory function. Nagre-regulate po, may division po kami na nagre-regulate po ng mga fiber. At meron din po kami na utilization. And meron din po kami na division na in charge naman po sa technical assistance or yung mga extension works and training po. Ang ilan po sa inyong mga proyekto ay nakatuon po sa pagtuklas ng virus ng abaka. Bakit mo pinili ang abaka bilang iyong halimbawa, Ma'am Lenny? Opo, ma'am, salamat po. Napakahalaga po ng abaka sa atin, hindi lang po sa ating kultura. Ang abaka po ay nagsimula pa sa atin, sa sariling atin po ang abaka. Ang tawag po sa kanya ay endemic to the Philippines talaga po siya. So, ang abaka po, yung fiber po niya ay Pilipinas po ang may pinakamalaking share sa global requirements for fiber. Nasa 87.4% po yung production or yung share natin sa global requirement. So napakahalaga po ng abaka. Ang kasalukuyan po, meron po tayong around more or less 150,000 farmers na nagbe-benefit po or nagtatanim ng abaka. Meron po tayong 150,000 hectares na area na pinagtataniman ng abaka. So, ito po talaga ay isa sa mga dollar earner ng Pilipinas. Naku, ang laki pala ng nagagawa ng produktong abaka sa ating ekonomiya at of course, kabuhayan ng ating mga magsasaka, Ma'am Lenny. Pero kapansin-pansin lang, unlike before, mga siguro early, mga 80s, 90s, no? Talagang pag pumunta ka sa, sa mga lalawigan, napakaraming mga tanim na abaka. Ngayon kasi parang konti na lang, parang selected provinces na lang ang nakikitaan ko nito. Sa Pilipinas po ba, ano ang mga lalawigan na talagang ito yung kanilang produkto? Ma'am Lenny. Ang abaka po, ma'am, ay matatagpuan sa lahat ng panig ng Pilipinas. In fact po, ma'am, ang aming opisina ay mayroon po kaming opisina simulang Regional Office 1 hanggang 13. So, sa currently po, malalaki po ang plantation sa Bicol region, sa Davao region, at meron din po tayo sa Visayas area, sa Visayas region. So, in fact, ma'am, yung abaka po ay tinag-uri ang abaka capital of the Philippines. So, pero totoo din po, ma'am, yung inyong observation na parang umuunti siya. Kasi po, ma'am, nung around 1950s or 60s, napakalaki rin po ng abaka plantation and production sa Laguna and Cavite areas. Pero dahil nga po, ma'am, sa mga sakit ng abaka na siya po ang isa sa mga dahilan para ma-wipe out po yung ating mga abaka plantations. Naku, yung pala ang naging dahilan, no? Pero kasi ngayon po, di ba, pinag-aaralan nyo yung virus, di ba, ng abaka. Wala po bang tsansa na dumami muli ang Laguna and Cavite areas ng abaka trees or puno ng abaka?
Opo, ma'am. Bale, hindi naman po, ma'am, sila sa walang pag-asa. In fact, ma'am, nung nakaraang linggo lang, mayroon po kaming ginawang mga trainings kasi napakadami pa rin po, ma'am, farmers ang interested na magtanim ng abaka. Gusto nila, ma'am, maibalik yung dating abaka plantations nila at willing po sila na muling matuto ng mga bagong teknolohiya at mga paraan para maiwasan na po yung pagkakaroon ng sakit sa kanilang mga abaka. So, hindi po imposible na sa mga susunod na araw, na taon, muling ibabalik po yung ating abaka production dito sa Luzon, particularly po dito sa Cavite and Laguna, Batangas area po. Ma'am, gaano ba katagal? Pagka itinanim mo yung puno ng abaka, gaano ba katagal bago siya pakinabangan? Yung kung gaano katagal po siya, ma'am, depende po siya sa variety. Napakadami, ma'am, variety ng abaka. Hundreds of abaka varieties po. Pero yung minimum po, mayroon po mga varieties na 16 months after planting, pwede ka na po mag-harvest. So, ang minimum niya po ay 16 to 24 months bago ka po magkaroon ng unang harvest or unang fiber po from your plants. Naku. Ano po ba ang, yes ma'am, naku, medyo matagal-tagal din, ano? Isang taon mahigit. Isang taon at tatlong buwan o 4 na buwan. By the way, ano po ba yung ano yung mga protocol ng pagtuklas para sa virus ng abaka na nagawa mo, Dr. Len? Sa ngayon po, ma'am, dito sa aming lab, sabi ko nga kanina, yan po talaga ang tinututukan namin ng pansin, yung makadevelop ng mga virus detection. So, currently po, meron po kaming tinatawag na enzyme link immunosorbent assay or ELISA. Ito po ay isang detection technique na maihahalin tulad po natin dun sa antigen testing or antibody testing nung panahon po ng COVID. Napaka-familiar po ng term na yan. So, ganyan din po yung ginagawa namin dito sa laboratory. Ang isa pa po na detection technique dito na ginagamit natin sa ating mga laboratories ay yung polymerase chain reaction or PCR or RT-PCR. So alam mo man, Kath, ito naging very familiar ito sa ating lahat during the COVID pandemic. Actually, baka ikaw or ako nagkaroon ng experience na matest sa ganitong paraan. So, ganito din po yung ginagawa naming pagtuklas ng pang-detect ng diseases dito sa laboratory. Nako, Pero ma'am, yes, go ahead, Dr. Lenny. Pero ma'am, itong dalawang nabanggit ko, ito ay laboratory-based. So, marami rin po siyang limitation, marami siyang advantages, pero may mga limitation siya. Kung nakwento ko nga po before na yung ating mga abakahan ay medyo nasa malalayong lugar, nasa bundok, nasa mga remote areas, wala naman po talaga tayong abaka dito sa Metro Manila, kumbaga, or sa mga cities. So, ang nagiging limitation po nitong ating mga detection techniques na ginagawa sa laboratory, yung oras po. Magbigay ako ng example, Ma'am Kath, no? Para mas maging maliwanag siya. Nung una po, ang ginagawa namin, pupunta kami sa abaka plantation, sabihin natin sa isang area na medyo malayo siya. And then, kukuha kami ng samples, dadalhin namin sa aming laboratories. Ang nangyayari po, itong test na ito ay magagawa siya ng 3 days to 5 days. So, after that, saka pa lang po kami magkakaroon ng decision. Saka lang namin malalaman kung positive siya or negative siya. So kung negative po yung result namin,
kailangan naming balikan yung halaman na nag-negative. So, ang possibility na during that time ay na-infect na din po siya. At kung positive naman po siya, so kailangan din naming balikan para kumbaga i-quarantine siya or alisin siya. Pero yung time na pinaghintay natin ay nakahawa na rin siya. So, yun po yung disadvantage din or limitation ng ating mga laboratory-based detection kit. So, Ma'am Cathy, in our effort na talagang mapadali at matulungan yung ating mga abaca farmers, gumawa po kami ng isang proposal noong mga nakaraang taon at ang goal po namin ay makagawa ng isang detection technique na pwede siyang gawin sa field or dun mismo sa area or sa abaca plantation, hindi siya mahirap gamitin at kahit si farmers ay kayang makapag-detect. Okay. So, mas maganda pala to, Dr. Lenny, no, na kumbaga outright, pwede mong malaman, tama ba ako? Pwede mo nang malaman doon mismo. So, mas masisigurado mo na yung halamang yon ng abaca ay talagang sigurado ka na hindi na siya nahawa o hindi siya makakahawa kung may virus siya. So, anong ginagawa niyo pag halimbawa itong puno na to ay ika nga walang virus, ibig sabihin healthy siya. Tapos yung katabi, meron. O yung ilan lang yung pagitan, may ganun ba, Dr. Lenny? Opo, totoo po yun, Ma'am Cathy. Tama ka po doon kasi yung sakit po na virus talagang parang hawa-hawa siya. Parang kahit po kung magkatabi kayo, madali ka pong mahawa. Lalo na po yung tinatawag nating mga mosaic viruses. Nakalimutan ko pala Ma'am Kat na i-mention na yung sakit po ng abaca ay mayroon pong tinatawag na bunchy top disease. Meron din po na mosaic diseases. So, etong mga sakit po na ito ng abaca ay gaya rin po ng sakit ng banana. So, yung mga dinidevelop po namin na detection technique for abaca ay pwede din pong magamit sa banana po. So, kung may sakit po yung isang puno, kailangan niya pong alisin. Kailangan niya pong i-rogue. Parang maiihalin tulad natin ito, Ma'am Cathy, dun sa kung na-detect na may COVID, kailangan siyang i-quarantine. So, para hindi na po siya makahawa. Ang isa pa, Ma'am Cathy, na limitation na mahirap sa virus disease, may mga halaman na mukhang healthy siya. Wala siyang sintomas. Para bang kung sa tao, wala siyang ubo, wala siyang lagnat. Pero pag ginamitan mo siya ng detection, ng test, ayun, positive pala siya. So, kailangan natin itong malaman. So, hindi sapat na may nakikita lang tayong symptoms sa halaman para sabihin nating may sakit siya. Oo. Maganda siguro maipakita natin, no, Dr. Lenny, etong hitsura nung ELISA, PCR, at saka etong lamp-based na so ibig sabihin itong lamp-based na detection ninyo, madali lang siyang bitbitin dun sa field, tama ba ako? Opo, Ma'am. Isa lang siyang, kaya Ma'am, ang tawag namin sa kanya ay lamp kit. So, isa lang siyang kit, isa siyang bag. Nandun na po lahat yung laman or yung mga gagamitin natin para sa test na to. Nako, hindi pa antay natin yung maganda kasi makita ng ayan. Sa wakas. Sige Ma'am, ulitin ko na lang Ma'am, sorry. Sige, para maintindihan ng ating Sige Ma'am, opo. Mas gusto ko yan Ma'am, mas madali pong Sige Ma'am. Okay, 1, 2. Yan.
Okay, dito po sa laboratory namin, gumagawa po kami ng iba't ibang klase ng detection assay po para ma-detect po natin yung mga viruses. So, kung meron po kami dito na ELISA or enzyme link immunosorbent assay, meron din po kami ditong PCR or polymerase chain reaction. Lahat po ng test na ito ay naging familiar tayo noong panahon ng COVID pandemic kasi maaaring isa sa atin ay nag-undergo ng ganitong test. So, ito pong dalawang sinabi kong test ay ginagawa lang po itong lahat dito sa laboratory. So, dahil po dito, nagkaroon ng initiative po na makadevelop tayo ng isang detection technique na pwede po siyang magamit sa ating mga abakahan or on-site detection technique. So, ito naman po yung tinatawag natin na LAMP. Short lang po yung LAMP, pero ang tunay na ibig sabihin po nito ay loop-mediated isothermal amplification. Medyo komplikado lang po yung term, kaya LAMP na lang para mas madaling matandaan. Ano po? So, itong LAMP pong ito ay ginagawa siya sa field. Pwede po natin siyang dalhin doon at doon mismo natin gawin yung test. At ang isa pa pong advantage nito, kahit po si Abaca farmers ay kaya po nilang gumawa or i-perform itong test na to. Napakadali lang po niyang gamitin. Doon po sa kit, nandun na po lahat ng gagamitin. Yung tubes, yung lamp mix, yung pangdurog ng samples, yung lalagayan ng samples, at mayroon na rin po siyang kasama na portable incubator. So, itong portable incubator po na ito ay ginawa lang din po siya namin dito sa laboratory. Ito po ay chargeable, parang rechargeable, battery operated. Kasi po, alam mo Ma'am Kat, yung mga abakahan niya ay medyo nasa mga lugar na hindi available ang kuryente, malayo sa mga kabahayan. So, kung gagamitin po, kung kailangan po ng kuryente, so wala po tayong source. So, minabuti po namin na dapat yung gagamitin natin na incubator ay battery operated. So, ito po, magagamit mo siya maghapon and then paggabi na, pwede po siyang i-recharge. So, tama-tama, no? Lamp para sa abaka. Opo. So, at least, kumbaga, ang importante dito ay nagawa ninyo ng paraan sa pamamagitan ng inobasyon ba o teknolohiya, no? Na, kumbaga, masigurado ninyo na yung detection, yung paraan para ma-detect nyo kung ito bang halamang abakang ito ay may sakit o wala. Kasi tama yung binanggit mo kanina, Dr. Lenny, na imagine 3 hanggang 5 araw bago nyo ma-detect. Babalik kayo, di ba, dun sa laboratory ninyo. Hindi nyo alam kung the next day ba nakahawa ito, di ba? So, walang kasiguraduhan. At least dito, because of the lamp, mas mabilis, mas sigurado ka doon sa pag-detect ng viruses, no? Sa halamang abaka. Pero ano ba yung naging resulta ng iyong mga proyekto dito sa abaka, viral detection ng abaka, Dr. Len? Ito pong technology na to ay funded po ito ng Biotech Program Office ng Department of Agriculture. Most of my researches po ay sila yung nagbibigay ng pondo. So, napakalaki po ng impact nito sa ating abaka industry. Lalong-lalo na po dun sa mga nurseries at sa ating mga tissue culture laboratories. Bigyan lang kita ng background, Ma'am Kat. Yung PhilFIDA po, mayroon kaming 4 na tissue culture laboratories sa Pilipinas. Mayroon pong isa sa
Albay, mayroon pong isa sa Sorsogon City, mayroon din po kaming isa sa Abuyog, Leyte, at mayroon po kami sa Davao City. So lahat pong ito ay nagpo-produce ng mga planting materials. Meron din po kaming mga seed banks all over the Philippines. So sila naman po yung nagpo-produce ng mga planting materials sa field. Ito po yung mga planting materials na pinamimigay natin sa ating mga farmers. Napaka-importante po na ang pinoproduce natin planting materials ay healthy or wala pong sakit. Ma'am Kathy, yung tissue culture kasi, kukuha ka ng isang halaman, isang puno. Ang gagawin mo, padadamihin mo siya sa laboratory. Ang isang halaman po ay pwedeng makaproduce ng hundreds of plantlets in a year or two. So, napaka-importante po na healthy yung source niya or yung mother plant po na tinatawag. Kasi Ma'am Kat, isipin natin na kung may sakit yung halaman na pinadami natin, therefore magdidistribute din tayo ng mga halaman na may sakit. So, I cannot overemphasize the importance of the detection technique. So, napakahalaga po na maging malinis yung ating mga halaman na pinapadami, maging sa laboratory man siya or sa mga nurseries. So yun po yung nakikita naming impact ng technology na ito. And besides, nakakatuwa Ma'am Kat kasi parang nai-empower yung mga farmers kasi na-realize nila na kaya pala nilang mag-identify na may mga sakit na halaman at kaya pala nilang gumawa ng detection. Sila mismo, kaya nilang mag-detect ng halaman. So natutuwa sila and they feel empowered. So, ibig mong sabihin, even yung kahit yung mga magsasaka o yung mga interesado dito sa teknolohiyang to, ay magagamit nila dito sa kanilang tanim na abaka? Ganun po ba? Yes po, ma'am. Yung mga nakaraan po namin, currently po nag-field demo and piloting kami nito. So pag yung farmer po mismo yung gumagawa ng test, natutuwa sila kasi sila mismo alam nila na may sakit yung abaka nila, alam nila na kung alin yung papalitan nilang abaka. So parang wow, nai-empower po sila. So maganda pala to dahil kumbaga hindi lang yung mga technical people nyo ang pwedeng gumamit. Through training, I'm sure na tinitrain nyo muna yung mga farmers na to sa paggamit nitong lamp na to, Dr. Galvez. Pero magkano ba ang aabutin nito, Dr. Galvez? Sa ngayon po ma'am, nasa field testing kami. Opo, totoo po ma'am yung sinabi nyo na hindi kailangan ng rigorous or yung matinding training, hindi kailangan ng mamahaling equipment dito sa lamp technology na ito. In fact po, sa ngayon, nagko-compute po kami kung magkano siya in case na ibebenta siya or bibilhin siya. So, kasama na po yung testing kits and everything. Yung isang bag po na kasama na rin po yung incubator. Nagre-range po ito sa 50 to 60,000. Pero, yun lang po yung unang test. Kasi may kasama po siyang incubator, yun po yung medyo mahal. Pero yung lamp mix mismo, lumalabas lang po na nasa 20 pesos siya per test. Kung ikukumpara po natin dun sa PCR or RT-PCR na nasa 100 pesos po siya per test. So, kumbaga parang isang bugso lang, kaya lang mahal because of the incubator. Yes, pero po. pagka may incubator ka na, kumbaga 20 pesos na lang ang gagastusin mo para matest mo kung may sakit ito.
And usually kasi 'di ba ang mga farmers natin ngayon ay may mga cooperatives na, 'di ba? Through cooperative. So pwedeng bumili na lang yung mismong cooperative at pwedeng pakinabangan ng mga farmer members nila dun sa cooperative, 'di ba, Dr. Lenny? Opo, ma'am. Tama ka dun, ma'am. In fact po, ngayong taon po, mayroon kaming target for distribution po ng lamb kit na to. Nasa 100,000 lamp mixes po yung kailangan naming i-distribute at meron naman rin po kami mga target beneficiaries, most of which po yung talagang mayroon silang mga nurseries, mga laboratories, at meron yung mga farmers group and association po or mga farmer cooperative. So yun po, sila po yung mga magiging beneficiary ng aming lamb kits for this year po. And hopefully po, kung mapopondohan po ito tuloy-tuloy, ay patuloy po kaming makakapagbigay ng mga ganitong serbisyo sa ating mga farmers po. Ang laking bagay nito sa ating mga farmers. And I don't know if you have also, pero tanong ko muna, ito po bang pag-identify ninyo, o sabi nyo nga may target beneficiaries na kayo, yung may mga nursery na, may laboratory na, pagdating dun sa farmers group o cooperative, ano po yung requirement o yung sabihin natin qualification para makinabang sila dito sa distribution po ninyo ng lamb? In support po dun sa program ng DA na consolidation, at meron na din po tayong local government code na sinusunod. So nakikipag-ugnayan po kami sa yung aming po mga regional offices, nakikipag-ugnayan din po sila sa mga local government units at alam naman po nila kung sino po yung mga farmer cooperators and association na pwedeng maging beneficiaries ng aming mga lamb kits na to. Okay. Ano po ba yung, bukod po dyan sa ginagawa ninyo, meron pa po ba kayong mga proyekto na kasalukuyang ginagawa mo ngayon, Dr. Lenny? Opo, ma'am. Napakadami po ng aming project. Sorry. Mukhang busy-busy ka, Dr. Lenny. Opo, ma'am. Napakadami po ng aming mga projects ngayon. Nagpapasalamat po ako dun sa mga nagbibigay sa amin ng pondo para magawa yung mga research and development programs po na napaka-importante po para mas madali naming maibaba yung tulong sa ating mga farmers. Currently po, gumagawa po kami ng pag-aaral ng genomics ng abaka. So ito po yung kumbaga pinag-aaralan natin yung kabuuan ng abaka. Kasi po gaya rin po ng tao, yung mga genes po ng abaka na mahalaga, lalo na po yung mga genes na kailangan para mas maging resistance yung abaka sa mga sakit. Napaka-importante po noon. In fact po, nung kami rin po, yung laboratory po namin ang nakapaglabas po ng very first genome sequence and assembly po ng abaka variety, yung ating pong abuwab variety. Ano po to? Bicol variety po ang abuwab, na sequence na po yan natin. So, ito pong sequence na ito ang magiging basis or reference ng mga susunod pang studies. And nakakatuwa, Miss Cathy, kasi mula nung malabas namin yung sequence na to, mas dumadami na po yung pag-aaral na nagagawa sa abaka. Makwento ko lang sa iyo, Miss Cathy, ano? So, ang abaka medyo limited yung mga studies natin sa abaka. Kasi mayroon po tayong batas na nagbabawal
ng paglalabas ng any part or planting material po ng abaka sa ibang bansa. Kasi po ang abaka nga ay sariling atin, kumbaga. So, yung studies on abaka po ay nalilimit din po sa Pilipinas. So, tayo lang po talaga yung magsasagawa ng mga pag-aaral na to. So, nung na-sequence po natin yung genome, ini-share po natin siya publicly. So, available po yung data in public. So, pwede po siyang ma-access ng iba't ibang researchers kahit all over the world. So, makakagawa na po sila ng iba't ibang pag-aaral except po yung pagtatanim ng abaka sa kanilang mga bansa. Kasi sa atin lang po yun. Buti na lang, yan ang katuklas-tuklas na tanging ang Pilipinas lang ang, kumbaga, hindi pwedeng ilabas ang mismong, ano bang tawag doon, punla? Opo, pagtanim. Opo. Ng abaka, no? Halamang abaka sa ibang bansa. Kasi, kumbaga parang yun na lang yung produkto natin na pwede nating ipagmalaki sa buong mundo, di ba? Na talagang dito lang, sabi mo nga, endemic nandito sa Pilipinas lang, di ba? May katanungan lang po ang iba natin mga kababayan. Sabi nga, saan daw po ba ginagamit yung abaka? Sa damit, pamaypay, yan, yun po yung mga tanong lang po sa atin ng ilang mga kababayan po natin. Dr. Lenny? Opo, napakadaming gamit po ng abaka. Tama naman po yun, ma'am. Damit, pamaypay. Pero yun lang po yung mga traditional uses ng abaka. In fact, ma'am Cathy, noong nag-iiskwela ako, nung high school ako, siguro ang alam ko lang gamit ng abaka ay tsinelas. Pero nung nagtatrabaho na po, nung nagtatrabaho na po ako sa PhilFida, nalaman ko po na dami pong kagamitan ng abaka fiber. So, sa araw-araw po na buhay natin, ginagamit po natin ang abaka. Kung titingnan po natin lahat ng ang ating pong mga cellphones, meron po yung abaka. Ang ating pong mga mask, ang paper currency po natin, dati po, ngayon kasi po pinalitan siya ng polymer, no? Pero ang Japan po, hanggang ngayon, mayroon pong abaka ang yen. So, nandyan po siya sa mga tissue papers, mga napkins, sa ating pong mga laboratory gowns sa ibang bansa, sila po yung gumagawa niyan. Sa ating pong mga, nagiging part na din po siya ng yung composite ng ating mga sasakyan. Mayroon din pong pag-aaral na gagamitin siya sa eroplano, yung mga ganong mga gamit po ng abaka. So, ngayon po, hindi na lang siya ginagamit na tsinelas or pamaypay. Napakadami pong gamit ng abaka. Bakit, Ma'am Cathy? Bakit ganon? Dahil po yung abaka po ang strongest and longest of all the natural fiber. So, wala pong siyang kahalintulad ng ng kanyang tensile strength at yung haba po na napaka-importante sa ating mga industriya. I see. Naku, ang laki pala talaga ng nagagawa ng marami pala siyang industry na pwede niyang pasukan. Dahil doon sa natatangi niyang katangian na sabi mo nga, pinakamahaba at pinakamatibay na natural fiber, no? Kumbaga yung natural na hibla na meron ang ating bansa. Meron lang katanungan, balikan natin yung sa virus. Meron lang katanungan dito, kapag sinabi bang may virus, may disease yung abaka, ano po ang mangyayari dito? Depende po, ma'am, ang mangyayari po kung may sakit ang abaka, depende po sa stage ng growth niya. Sa
kung ang isang halaman po, ang isang abaka ay nagka-virus infection siya or na-infect siya sa kanyang, yung bata pa po, yung younger stage pa siya, hindi na po siya lalaki. At mamamatay na rin siya, lalong-lalo na po kung banshee top. Meron naman pong mga halaman. Ito po, yung nakikita niyo sa screen, yan po yung mga bata pa, nagkaroon na ng infection. So, hindi na po sila lalaki. So, wala na po tayong mga harvest na fiber. Hindi na po siya hahaba or tutubo pa. Matutuyo na lang po siya. Kung ang halaman po nagkaroon ng virus na medyo malaki na siya, kumbaga nakarating na siya dun sa harvestable stage, mayroon pa rin po tayong makukuhang fiber. Oh. Pero ang laki po pala ng epekto no kapag may virus na yung halamang abaka. Opo. Talaga pong, lalo na kung severe po yung infection, talaga pong yield loss lang. Okay, Dr. Lenny, no, bago ko ibigay ang susunod na katanungan sa huling bahagi ng ating palatuntunan, Dr. Lenny, ay ibigay muna po natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Ang palatuntunan ito ay hatid sa inyo ng Rich Corp, Enriching Lives. Boses ng magsasaka. Ang tinig ng magsasaka ay maririnig na laban sa kahirapan, panlipunang katarungan. Angat ang kabuhayan ahon sa kinabukasan, magsasaka magkaisa. Angat ahon mga magsasaka, angat ahon bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon magsasaka, ahon mga magsasaka. Matapat na pamamahala ang ating adhikain, pag-angat at pag-ahon sa bayan nating tugon. Inahin ang kakayahan, iangat ang kabuhayan, uring magsasaka tayo ay umahon na. Angat Ahon mga magsasaka, angat ahon bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon magsasaka, 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 magsasaka. Angat ahon bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon magsasaka, 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 magsasaka. Ang tinig ng magsasaka
magsasaka ay maririnig na. Laban sa kahirapan, panlipunang katarungan. Angat ang kabuhayan, ahon sa kinabukasan. Magsasaka, magkaisa. Angat ahon, mga magsasaka. Angat ahon, bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon, magsasaka. Ahon, mga magsasaka. Matapat na pamamahala ang Kayo ay nakikinig sa programang Boses ng Magsasaka. Tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin po sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Kasama pa rin si Dr. Lenny Galvez mula sa Philippine Fiber Development. At nako, sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, Dr. Lenny, may mga kaganapan o aktibidad po ba ang inyong ahensya na nais mong ibahagi sa ating mga kababayan? Dr. Lenny? Pagdating po sa mga activities ng Philippine Fiber Industry Development Authority, marami naman po kaming programa para sa ating mga abakaleros. Isa po dyan yung aming patuloy na pamimigay ng libreng pananim sa ating mga interested farmers. Makipag-ugnayan lang po sila sa aming office at mayroon po, mabibigyan po sila ng pananim para sa kanilang mga abaka areas. Mayroon din po kaming mga technical assistance na binibigay kung yung inyo pong mga abakahan ay kinakitaan nyo ng sakit. Anytime po, pwede po kayong tumawag dito sa amin. Mayroon din po kaming mga programa sa pagre-rehabilitate ng mga abaka areas na may sakit na po. Thank you, Dr. Lenny. No? Pero gusto ko lang balikan yung bago po sa huling katanungan ko pa, no? Meron lang pong yung sinasabi nyo kanina na yung share sa global requirement ng fiber. Sinasabi nyo po, di ba, 87.4 ang Pilipinas. Pero sino po yung isang bansa pa na nag-share din ng fiber sa buong mundo? Dr. Lenny? Opo, yung parang 13% po na natitira ay sinusupply po siya ng Ecuador. Meron din pong maliit na porsyento ang Costa Rica. Meron din pong nababalitaan na galing sa Indonesia. Yung mga areas po yan, pero napakaliit po naman ng kanilang production. Tanong ko lang dito, kaya po nilabas ko to eh. Kasi di ba sabi niyo po kanina, endemic po dito. Ibig sabihin, eto po bang Ecuador, Costa Rica ay nakakuha po sila ng binhi ng halamang abaka? Napakahirap. Ma'am, kasi ang hirap nung tanong mo. Pero, opo, maaaring ganun nga yung nangyari nung mga nakaraang pang panahon. Pero ang importante po, tayo pa rin yung may pinakamalaking produksyon. Kaya dapat po mas alagaan natin yung ating mga abakahan para patuloy pong maging ganon yung ating global share sa fiber requirements po. Correct. I agree, Dr. Lenny. Kasi di ba, kumbaga, kinakailangan, ito yung isa sa natatandaan ko po na sinabi ng ating mga scientists, mga balik scientists po natin. Sa isang ginanap po kasi ng press conference, inilabas po ng isa sa mga scientists po natin na meron po talagang pangyayari na dito sa bansa natin nakukuha yung mga specimen ba tawag po doon o samples. Tapos, nailalabas po nila sa ibang bansa nang hindi man lang natin alam. Posibilidad na sila ay nagpapanggap na turista tapos pupunta sa isang lugar at doon kukuha ng mga samples at nilalabas ng bansa nang hindi alam ng ating pamahalaan. So,
ito po yung isa sa mga issues na kinakailangan talagang bantayan siguro natin. Kaya lang hindi ko po alam. Mukhang ang Department of Agriculture pa rin dapat ang mag-monitor sa ganitong bagay together with the Department of Tourism just to make sure na wala tayong hindi tayo makukunan ng mga resources ng ibang bansa. Di ba, Dr. Milady? Kasi I understand may mga, kahit nga Pilipino ka you have to take permit. Di ba? When you get samples ng mga scientists or researchers natin, and that's what I learned from scientists and researchers. Am I correct, Dr. Lenny Galvez? Tama po ma'am, tama po. Meron po tayong ahensya na namamahala din po or kung saan po tayo dapat kumuha ng permit. Kung maglalabas or magpapasok po tayo ng halaman sa Pilipinas po. Is that Department of Agriculture pa rin? Opo ma'am, particularly po yung Bureau of Plant Industry. I see. Okay. Now I know. Anyway, paano po ba makikipag-ugnayan sa inyo o sa inyong ahensya ang mga tao, Dr. Lenny, kung sakali pong maybe funding, baka pwede nila kayo tulungan, yung mga mayayaman dyan, baka naman. Or yung ating mga kababayan, mga magsasaka po natin na interesadong matuto dito sa pagtatanim ng abaka at matiyak na malusog ang kanilang mga halamang abaka. Dr. Lenny. So, kung gusto niyo po ng mga additional information ng aming office, meron po kaming website, yung PhilFida, www.philfida.ba.gov.ph. Ang aming pong opisina ay matatagpuan dito sa 3rd floor ng PCAF Building, Department of Agriculture, Elliptical Road, Diliman, Quezon City. Ito pong laboratory namin ay nandito din po sa Visayas Avenue, sa Bai Compound po. Nandito po kami palagi po may tao dito sa laboratory namin para maglingkod po sa inyo anumang oras. Meron din po kami mga regional offices na makikita nyo po yung addresses and telephone numbers po sa amin pong website. Nako, mensahe po din sa mga kababayan natin na nag-aatubili na gumamit ng biotechnology, Dr. Lenny. Para po sa ating mga kababayan na mayroong pag-aatubili, kung yun man po yung tamang term sa paggamit ng biotechnology. Napaka-importanteng tools po ng biotechnology para po mas mapabilis po natin yung pag-deliver po ng mga services at para mas mabilis po nating maipating yung ating mga farmers. Hindi lang po sa abakang farmers, pero as a whole po napaka-importante po ng biotechnology as a tool. Sa mga nalalapit na panahon po, nagnanais din kami na through biotechnology, makapag-develop po kami ng isang variety ng isang halaman na sana hindi na siya magkakasakit, sana mas mataas yung yield niya at kung magkakasakit man siya, kaya niyang labanan yung sakit. So yan po yung aming mga research and development na ginagawa currently through the aid of biotechnology po. Nako, thank you so much, Dr. Lenny Galvez. At talaga naman, siksik-liglig ang impormasyon na natuklasan namin ngayon dito pa rin sa inyong mga inilahad. Pero sadyang napakabilis po ng oras, Dr. Lenny, pero sana po, hindi po ito ang una at huli na kayo ay aking makakapanayam. Kung may mga bago po kayong mga teknolohiya o mga dapat malaman ng ating sambayanan, bukas po ang palatuntunan po ng boses ng magsasaka para sa inyong tanggapan. Dr. Lenny, thank you po. Thank you very much po, Ma'am Cathy. Okay, napakabilis po ng oras at isang oras na naman po ang nakalipas. Katulad po ng layunin ng palatuntunan ito
patuloy po nating talagang ipaglalaban po ang ating mga magsasaka. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan. Nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat. Umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipilid ang aming palatuntunang boses ng magsasaka. Naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakitaan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na 1 oras. Sa ngalan po ng Katipunan Channel at nakaagapay natin sa napakasipag na Super Archivido, gayon din sa ating panauhin ngayong hapon, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo po kami sa aming palatuntunan. Hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hatid ng kaalamang pang-agrikultura. Kapakipakinabang sa mga Inyong napakinggan ang palatuntunang Boses ng Magsasaka, programa sa radyo para sa magsasakang Pilipino. Boses ng Magsasaka, inihandog sa inyo ng tunay na magsasakang si Ka Silver Bonto, kasama si Cathy Cruz. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Boses ng Magsasaka.